po agad natin ito pong ating talakayan. Alam niyo po ba, mga kababayan, meron po tayong nakitang balita. Galing po dito sa balita. Ayan po yung source natin balita. Sabi po dito, walang nag-object. Bakit pinalitan ni Senator Kiko si Senator Robin Padilla sa constitutional amendments, mga kababayan? Ito yung sinasabi ko sa inyo na chairmanship or komite na hindi po talaga pwede kay Senator Robin Padilla kasi ang pinag-uusapan po dito, mga kababayan, ay yung mga pag-amyenda. Lalo na kapag may batas na hindi naman talaga nakakatulong sa mga kababayan Pilipino po natin, kinakailangan po na amyendahan po yan. So ngayon, kung titingnan nyo, yung katangian ni Senator Robin Padilla, yung kanyang postura, mga kababayan, at yung kanyang kaalaman, hindi po naaangkop dito sa dito po sa chairmanship na ito, mga kababayan, na constitutional amendments, mga kababayan. Hindi po pwede yan kay Senator Robin Padilla. Kaya nga kung mapapansin niyo, di ba, meron naman Duterte Block diyan po sa Senado na pwedeng mag-object kung sakasakali, mga kababayan, na itinalaga etong si Senator Kiko Pangilinan. Kaso ang problema, wala pong nag-object na Duterte Block. Ibig sabihin, iniwan si Robin Padilla ng mga kasamahan niyang senador. Kasi biruin niyo, mga kababayan, nung isang araw sinasabi natin na sana mapalitan na itong si Robin Padilla dyan po sa komite na yan. Nangyari nga. Dahil alam naman po natin na itong si Senator Kiko Pangilinan talaga ang isa sa nararapat din dyan dahil subok na po yan pagdating po, mga kababayan, sa pagiging isang senador. So ngayon, basahin po natin na itong nilalaman. Sabi po dito, pinalitan ni Senator Kiko Pangilinan si Senator Robin Padilla bilang chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes nitong Martes, Agosto 12. Sa isinagawang plenaryo or plenary session sa Senado, aprobado ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang motion na inihain ni Senate Deputy Majority Leader JB Ejercito sa plenaryo para italaga si Pangilinan matapos na walang senador na tumutol sa naturang panukala. Si Pangilinan na isang abogado ay dati nang namuno sa komite ng Senado na tumatalakay sa lahat ng usapin hinggil sa mga panukalang pag-amyenda sa konstitusyon ng Pilipinas at sa revision ng mga umiiral na batas. Malugod naman tinanggap ni Pangilinan ang komite kaugnay sa pag-amyenda sa batas, mga kababayan. So sabi pa dito, ito daw yung pagkakasabi ni Kiko Pangilinan, challenge accepted. Ito pa daw, mga kababayan, opisyal na nating tinatanggap ang hamon na pamunuan ng Senate Committee on Constitutional Amendment and Revision of Codes. Nagpapasalamat tayo sa tiwalang ibinigay ng ating mga kapwa senador. I accept this responsibility with humility and a firm resolve to safeguard the democratic ideals. Yan po yung pagkakasabi, mga kababayan, ito si Kiko Pangilinan dahil kung titingnan nyo, hindi po talaga pwede kay Senator Robin Padilla yan pong committee na yan. Unang-una, hindi naman po abogado etong si Senator Robin Padilla. Pangalawa, siya po ay isang baguhang senador na masasabi po natin, mga kababayan, na wala pa naman pong karanasan sa paghawak ng ganito pong klaseng komite. Yun na nga lang, paghawak ng ibang komite na naka-assign kay Senator Robin Padilla, hindi niya po matrabaho, eto pa kaya, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, kung pag-aaralan natin, etong naandi dito sa balitang ito, bukod sa abogado, etong si Senator Kiko Pangilinan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, sinabi din naman po niya na siya po ay kukonsulta sa mga eksperto pagdating po talaga, mga kababayan, sa pag-aamyenda at pagbabago ng konstitusyon ng Pilipinas. So hindi po pwede dyan si Senator Robin Padilla. Kaya nga dapat lang na siya po ay napalitan dyan po sa komite na yan. Biruin nyo, kumuha ng napakaraming komite, hindi naman niya kayang trabahuin. Diba? Biruin nyo, mga kababayan, tinanggap niya etong komite na constitutional amendments pero wala naman siyang alam dyan po sa komite na yan. So baka sabihin ng iba, fake news etong pinapakita ko sa inyo na article. So ipakita natin yung balita na nakita po natin. Eto, mga kababayan, pakinggan nyo mabuti kasi baka sabihin ng iba wala tayong backup resibo pa para ipakita yung ganyang klase ng balita. Baka sabihin ng iba gawa-gawa lang. So mas maganda na dalawa yung balita na ipakita po natin patungkol po dyan. So eto, play po natin. Inihalal si Senator Francis Kiko Pangilinan bilang bagong chairperson
ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Code. Tsaka partida, wala pong walang nag-object dyan na mga kasamahan ni Senator Robin Padilla katulad din na Senator Bato de la Rosa, ni Bongo, ni Amy Marcos at yung iba pa na miyembro ng Duterte Bloc. Hindi po sila nag-object nung palitan si Senator Robin Padilla dyan po sa komite na yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ngayon 20th Congress. Nangako si Senator Pangilinan na magsagawa ng konsultasyon sa mga eksperto sa konstitusyon, civil society, negosyo, mga lokal na pamahalaan at publiko upang talakayin ang mga posibleng pagbabago sa konstitusyon. Anya, anumang hakbang para baguhin ito ay dapat na nakabatay sa kanilang mga mithiin at kapakanan. Dapat din itong sumailalim sa isang masinsinan, may prinsipyo at participatory na proseso. Ayan na maliwanag mga kababayan, kahit etong si Senator Kiko Pangilinan ay isa ng bihasang senador, siya pa rin po ay kukonsulta sa mga eksperto mga kababayan, na mga magagaling at alam etong patungkol sa konstitusyon mga kababayan or pag-aamyenda ng konstitusyon. Kasi nga, hindi naman porket mga kababayan siya ay isang senador or matagal na namuno bilang isang senador mga kababayan, bihasa na po siya pagdating po sa usapin ng pag-amyenda sa saligang batas. So kinakailangan pa din niya na kumonsulta sa mga tao na mga eksperto o magagaling dito po sa ganitong klase ng larangan. So ngayon kung makikita ninyo, ang bagong itinalaga na chairperson mga kababayan or may hawak na ng komite na constitutional amendments ay wala ng iba kung hindi etong si Senator Kiko Pangilinan at pinalitan po niya etong si Senator Robin Padilla na hindi naman po alam yung komite na yan. So kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa balitang ito mga kababayan na kung saan pinalitan na po ni Senator Kiko Pangilinan etong si Senator Robin Padilla dyan po sa komite na yan mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano pong opinion at komento ninyo, hingil po dyan. At ngayon punta naman po tayo dito naman po sa next topic natin na kung saan mga kababayan, ito yung pinaka nakakahiya. So sobrang busy ni Mayor Basti Duterte sa paninira sa administrasyon ni PBBM, hindi niya namalayan na yung kanyang lungsod mga kababayan ay pinamumugaran na ng napakaraming pogo. Biruin niyo kung gaano kadami yung nahuling nag-ooperate pa rin ng illegal na pogo mga kababayan dyan po sa Davao City. Akala ko ba napakalinis ng Davao City? Biruin niyo, pamilyang Duterte na ha, yung naandya dyan sa Davao City at nagpapatakbo ng Davao City. Pero ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ipinagbawal na nga ng presidente ito nung nakaraang taon, hanggang ngayon namamayagpag pa rin yung mga pogo na yan, especially dyan po sa lugar ng mga Duterte. So ngayon eto, pakinggan po natin etong nakita po nating balita na kung saan ayon po dito sa News 5, bistadong illegal na operasyon ng pogo sa isang subdivision sa Davao City. 8 Chinese national ang naaresto. Yan po yung sabi dito, biruin nyo, pinahiya ng mga Chinese etong si Mayor Basti Duterte at ang mga Duterte na may hawak ng Davao City mga kababayan. So ito, i-play po natin. Bistado ang iligal na operasyon ng pogo sa isang subdivision sa Davao City. 8 Chinese national ang inaresto. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao, exclusive. Hindi na nakapalag ang 8 Chinese national nang salakayin ng mga tauhan ng NBI ang bahay na ito sa isang subdivision sa Davao City. Tumambad sa mga otoridad ang higit 10 computer sets na hinihina. Ayan tingnan nyo. Kapag ka nanalo si Sara Duterte bilang presidente sa 2028, asahan nyo na babalik po mga kababayan ng operasyon ng Pogo. Yan ang totoo dyan. Kapag ka nanalo si Sara Duterte bilang presidente sa 2028, lahat ng mga ipinagbawal sa panahon ni PBBM, yan po ay ibabalik nila. At pihado, yung investigasyon patungkol po dyan sa flood control project, mawawala po yan. Dahil nga, ang karamihan na nasasangkot dyan, mga kaalyado pa ng dating gobyerno nito pong si Digong. So ngayon, asahan nyo na kung nagagawa nila nito mga Chinese na ito na mag-operate dyan po sa Davao City kahit ipinagbawal na ng gobyerno ni PBBM, asahan nyo na kapag si Sara naging presidente, magpapatuloy ulit ang pag-ooperate ng Pogo dito po sa ating bansa. Kawawa naman
ang mamamayang Pilipino. Dahil biruin nyo, dito imposible naman na hindi po alam yan ni Mayor Basti Duterte. Siya po ang ama ng lungsod ng Davao City at dapat alam niya lahat ng nangyayari sa kanyang lungsod, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nalang ginagamit sa Pogo operation. Online gambling umano ang ginagawa nila rito. We confiscate these computers and other paraphernalias necessary in their operation. Isa ito sa mga remnants ng mga Pogo in Manila. Nangungupahan lang daw ang mga Chinese at 4 na buwan nang nag-ooperate. Gabi, sabi ng mga residente, maingay, maingay. Dito sa subdivision, pag nalalasin dito sa subdivision, maingay. Sumisigaw, and minsan may mga nag-aaway. Ano kaya masasabi dyan ni Mayor Basti Duterte na yung kanyang lungsod ay pinamumugaran na ng mga Chinese na nagninegosyo? Hindi ko naman po nila lahat. Yung mga Chinese, mga kababayan na iba na nagninegosyo ng illegal katulad po nitong pag-ooperate ng Pogo. Biruin nyo, galing pa daw to ng Manila and then tumakbo sa Davao City, mga kababayan, at dyan nagpatuloy ng pag-ooperate ng illegal na Pogo. Alam naman po natin na ipinagbawal na po yan sa panahon ni PBBM. Nung nakaraang taon pa po yan ipinagbawal. Nung nakaraang SONA ni PBBM, mga kababayan, ipinagbawal na po yan ng presidente. Pero bakit ang titigas ng ulo nitong mga Chinese na ito, mga kababayan? At tumakbo pa ng Davao City at dyan pa nagtago at nagpatuloy ng kanilang negosyo. Parang parang ang nangyayari dito, tuwing may masasakote dito sa Kamaynilaan or dito sa parting Luzon, mga kababayan, ang ginagawa ng ibang mga nakakatakas ay tumatakbo sa Davao City at doon po nagpapatuloy ng kanilang negosyo. Ano ang meron sa Davao City? Bakit diyan sila gustong-gusto na magpatuloy ng kanila pong mga negosyo? Sila ba ay protektado diyan? Kami nagtatanong lang naman. Kasi biruin nyo kada may mahuhuli, may masasakote, ang ginagawa tumatakbo sa Davao City at doon po nagtatago. Ngayon, ano ang meron sa Davao City? Yan ba ay pinoprotektahan mga yan? Kami nagtatanong lang naman kasi parang lagi na lang tuwing may ipagbabawal dito sa Maynila, masasakote ang mga yan dito, ang ginagawa nila, tumatakbo dun sa Davao City at diyan po nagpapatuloy ng negosyo nila. Nakakapagtaka lang bakit wala atang alam yung mayor dyan sa nangyayari. Ano po dyan sa Pogo na yan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Pero ayon sa isa sa mga nahuli, hindi nila alam na illegal ang kanilang ginagawa. Nako! Alusot. Yes. I just come here 1 week. Just started here. Sa kabila niyan, posible silang maharap sa reklamong online gambling in relation to cybercrime law at posible rin silang ma-deport. Dadalhin na sila sa kustudiya ng NBI. Patuloy ang investigasyon sa Puna ng puna si Mayor Baste sa nangyayari sa national, pero yung kanyang lungsod, nakalimutan niya na. Biruin niya, mga kababayan, laging pinupuna yung mga nangyayari sa national. Laging pinagtutuunan ni Mayor Basti Duterte sa kanya mga podcast, yung mga kriminalidad, yung iba't ibang mga issue na pwede niyang ibato dito po sa national. Samantalang yung Davao City, nakalimutan niya na i-monitor at tingnan kung ano ba talaga yung nangyayari sa kanyang lungsod. Sa bagay, mga kababayan, kung tama yung sinasabi ni Ramon Tulfo na etong si Mayor Basti Duterte ay gabi nang pumapasok sa kanyang opisina dyan po sa City Hall ng Davao City dahil nga sa araw laging tulog at lasing at painom-inom, wala po talagang mangyayari dyan po sa Davao City. Mapapasukan at mapapasukan po yan ng mga tao ng mga tao na nagninegosyo ng illegal po dyan. Kasi nga naman, tingnan nyo pagka nahuhuli sa Maynila, alam naman po natin ipinagbawal na yung Pogo, pero doon daw po tumakbo sa Davao City at nagpatuloy ng kanilang mga negosyo. So ito ang isang halimbawa na kapag nanalo si Sarang Presidente, magpapatuloy pa rin ang masaklap na pagninegosyo ng Pogo dito po sa ating bansa. Kasi nga, kung nagagawa nilang magnegosyo ng maayos dyan sa Davao City kahit illegal, ibig sabihin mas magagawa pa nila yan kapag naging presidente na ang isa sa mga Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Posibleng mga protektor daw ng mga nahuling Chinese. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Ayan. So eto ang payo ko kay Mayor Basti Duterte, sana naman bago mo punahin yung mga nangyayaring mga ibinabato mo na masasamang balita sa national,
sana naman, bago mo sira ng national, tingnan mo muna yung lungsod mo. Mukhang nakakalimutan mo na ata na i-monitor at pairalin yung peace and order dyan po sa lungsod mo. Biruin nyo, sunod-sunod na lamang mga kababayan, yung mga nangyayari po na kriminalidad dyan po sa Davao City. At eto nga yung pinakamatindi, dahil nagulat tayong lahat, alam nyo naman na kahit ipinagbawal na yung Pogo, nung nakaraang taon, nakakagulat lang na mukha ata mga kababayan na nagpapatuloy pa rin ang pagninegosyo ng illegal na Pogo, especially dyan po sa lugar ni Mayor Basti Duterte. So ang tanong ng mamamayang Pilipino, Mayor Baste, ano po ba ang ginagawa nyo dyan sa lungsod ninyo? Mukha ata pong nasasarapan kayo sa pag-upo ninyo, sa silya ninyo at hindi na kayo bumababa sa mga nasasakupan ninyo para tingnan yung kalagayan ng mga taong bumoto at nagtiwala po sa inyo. Kasi biruin nyo, imposibleng hindi niya alam yan. Yung mga nangyayari na yan, dyan po sa Davao City. Ngayon, ayaw man naming isipin, pero mukhang ang lumalabas dito, protektado nyo ata yung mga Pogo na yan, di umano, na nagninegosyo ng illegal dyan po sa Davao City. So ngayon, mga kababayan, kung kayo tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dyan mga kababayan sa naging operasyon ng NBI dyan po sa Davao City na kung saan nakahuli ng 8 Chinese na nagninegosyo pa rin ng illegal na Pogo dyan po mga kababayan sa Davao City. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.